po ang Good Morning, Kapatid! Ano na? Bakit ganun? Saan ba tayo po? Parang gano'n. Uy, excited ako mapuntahan Saan daw. tayo Ay, ang cute. Uy, Ang ang laki laki naman niya. Hindi ko alam kung Laki. billboard ba yan o photo frame. Ang laki ng frame. Laki. Uy, ang cute Picture. naman natin dyan. Kasi ang laki ng lanay. Iba yung lanay na to, Mama. Gusto ko tong lanay natin dito dahil very Filipino-inspired. May Yes. mga copies. Anong tawag dyan sa yung terracotta ba yan? Gusto ko yung ganyan. Yung Yung bato. Kapag tapos maghaharana na sila sa hapon. Yun. Tapos may arinola, di ba? bubuhusan mo sila. Bubuhusan mo sila. Ayun. Talaga Talagang naman. masarap tumambay sa Lanay area, Ma, para magbasa ng pocketbook habang nagkakape. At syempre, masarap din dyan ang magkwentuhan na hindi po pang marites, ha? Pero kwentuhan ng Marites! Impressive. Eto na nga. Seryoso po ang usapan natin ngayon. At maraming makaka-relate dito, palagay ko. Ang sakit marinig sa sariling asawa na losyang ka na. Kasal kami ng asawa ko for 3 years. Bago ako nanganak, maayos ako sa sarili. Pero ngayon, 6 months na si baby at heto ang reality ko. Puyat gabi-gabi, laging nakaduster, sabog ang buhok at may panda eyes. Sabi ng asawa ko, maganda ka pa rin naman, Ma, pero medyo losyang na. Kaya mag-ayos ka naman pag may time, nakakawalang gana minsan. Nalosyang ako hindi dahil nagpabaya ako sa sarili. Nalosyang ako kasi inuna ko yung anak namin at yung bahay bago ang sarili ko. Wala naman kasi akong yaya para makapag-skincare o makapagpasalon. Gusto ko lang namang ma-appreciate na yung pagkalosyang ko, yun ang ebidensya ng pagiging mabuting ina at asawa ko. Pero sa mata pala ng asawa ko, nakakawalang akong gana. Paano ako mag-aayos kung pagod na ang katawang lupa ko araw-araw? Losyang na asawa. Una, sabihin mo sa asawa mo, mag-usap kami. Ha? Huwag sila mag-usap. Ako eh. Kayo ni Mami din po. Oo, mag-usap. kaya tayong mag-usap ng asawa mo, ha? At talagang hindi ko na-appreciate yung ganyang pananalita. Alam mo, kung gusto mong may mabago sa asawa mo, mayroong mga salitang pwedeng gamitin na hindi degrading, ika nga. Oo. Pero sige, tabi ko muna yung init ng ulo ko si Angela muna. Gusto ko na rin magsalita. Ay, ikaw din pala. Gusto ko sana sabihin sa asawa niya, tulungan mo kaya siya para hindi siya magkahinda-hirap-hirap dyan. Diba? Yun Hindi lang. kaya ikaw... Tulungan mo siya. Oo, kundi kaya ikaw mapuyat, hindi ka malosyang dyan. Yung lalaki, di ba? Oo. Ikaw, nakakagana ba yung ganyang ugali? Yan ang nangyayari. Ay, ang problema, puro babae kami dito. Kaya talaga, wala kang masasabing hindi maganda. Pero Mama, ikaw, sa perspektibo mo, ikaw kasi, syempre, inaaral ninyo ang pag-iisip. mga Linalagay ways of natin kung nasaan na siya sa kanyang journey sa pagiging nanay. Sabi niya, 6 months pa lang yung bata. Meron tayo tinatawag na postpartum depression din. So, baka nandun siya sa panahon na talagang lahat dinaramdam niya. Pero gusto ko yung alam niya kung bakit ang mga bagay ay gano'n na nga kung bakit hindi siya nakakapag-ayos dahil busy siya nag-aalaga ng bata. Pero I think deep inside of her, meron din siyang kagustuhang mapasaya yung kanyang asawa. At maganda rin yun, na nare-recognize niya yun. Pero priorities naman. Talaga, ang kailangan kausapin dito ay si Mister, hindi ikaw. Huwag kang mag-alala na nasa lugar ka. At sa kaduluduluhan yan, si Mister, kung mahal mo talaga siya, intindihin mo naman, bigyan mo nga ng 2 araw na siya lang at saka yung bata kung ano mangyari, di ba? Totoo Mga yan. 30 minutes pa lang, Yan, hindi ka na tsaka- ng tulong sa asawa. At saka sa akin, I think para sa mga kalalakihan, napaka-importante maging sensitibo tayo sa mga bagong panganak nating asawa. Kasi alam mo, talagang totoo po yan na while it is very beautiful on the inside pag nanganganak ka, pero totoo, yung katawang lupa mo talaga, inuubos ng bata ang lahat ng sustansya, ganda mo. Talagang
Lahat, mama. Kahit nga sa animals, pag nanganganak sila, yun yung pinaka-unflattering ika nga. Oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka maganda. Totoo yun, na may mga seasons lang talaga na pagdadaanan natin yon. At palagi ko, alam mo yung pagod kasi, talagang may dala yan na parang pagkababa ng tingin sa sarili yung pagod. Kasi parang feeling mo, parang dapat di ko ito nangyayari. Dapat mababurnout na ako. Pero tandaan mo ha, losyang na asawa, gusto ko palitan mo yan sa masipag na asawa, dedicated na asawa. Yan ang dapat tinatawag sa'yo. Nanay. Kasi nanay, yan na yung bagong role mo. Pero tama si Mama Dims, huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa. Lahat po tayo mga nanay ay dumaan dyan. Walang nanay na pagkalabas ng ospital, bongga Ay, wala. Yan nga, Yes. doon ako magtataka kung ganun yung nanay. Yes. Talagang titignan ko ano na nangyari doon sa anak. anak. Battle scars yan. Yun, I was gonna say that nga, yung gulo ng buhok mo, yung pagod mo, yung panda eyes mo, yan po ay tanda ng iyong pagiging Yan. mabuting ina. Oo. So yan po ay naipagmamalaki dapat. Oo, kaya sa mga kapatid natin, mga bagong panganak, congratulations po sa inyo. Alam nyo, ako siguro, I just wanna leave it na sa mga yung pagkakataon, konting lang, sensitivity lang. Hindi naman to ibig sabihin na hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo na, uy, mag-ayos ka naman. Pero may mga pagkakataon na pwedeng sabihin na yon at may mga pagkakataon din na pwede mong sabihin yon ng mas maayos na paraan. Oo. Quick dagdag lang, pwede rin kuminsan kasi nagseselos na rin yung asawa kasi Ay, oo nga, yung mama. panahon nandun Pwede lagi rin sa yung angulo bata. na yun, So eh. meron din yun. But in the end, doon tayo nakatutok kay Losyang, doon sa Totoo. letter sender natin. Totoo. Ito lang sabihin namin sa iyo, saludo kami sa iyo! Dahil ang galing-galing na mami. Ayun, ay, ganda ng usapan natin. Ha? Ito po, sa mga gustong dumulog at humingi po ng payo sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa inyo pong buhay, i-share nyo na po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group, nakapinya sa aming official FB page. Abangan po sa susunod ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin, bibigyan ng opinion dito lamang sa Marites! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.